Good evening, everyone. This is Mitch, and our topic for tonight is about God's presence gives us victory. So, our verse is from the book of Deuteronomy, chapter 20, verse 4. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ang sasama sa inyo. Makikipaglaban siya para sa inyo at pagtatagumpayan niya kayo. So, si Moses yung nagsasalita dito at binibigyan niya ng instruction yung mga kawal, mga sundalo na susuong sa laban. At sabi dito, ang instruction niya dito patungkol sa pakikipagdigma na kapag lulusubin na nila yung promised land para kuhanin iyon at yun ang pangako ng Diyos para sa kanila. Nagbigay siya ng instruction na kung kayo'y makikipagdigma at makita ninyo na mas maraming kabayo, karwahe at sa mga sandata ng iyong mga kalaban, huwag kayong matakot. Kaya ini-expect ni Moses dahil lagi silang konti, mahina at kulang sa mga sandata. Hindi sila ka-powerful, hindi sila ka-well-trained katulad ng mga laban na pinanggalingan nila. So, sila, nagsisimula pa lang mag-train at wala silang mga karwahe, mga sandatang pangdigma. Sabi ni Moses dito, kung kayo may kipagdigma, makita kayong mas maraming karwahe, sandata, sundalo, at napapaligiran kayo, huwag kayong matatakot. Dahil presensya ng Diyos, kasama ninyo ang Panginoong Diyos na naglaban sa inyo sa Ehipto. So, parang katulad nung sa mga digmaan na kahit kakakaunti, kapag kung ano yung nakatadhana na kapag nakita daw nila na mas marami ang kawal, basta may presensya ng Diyos kayong kasama, wala man kayong masyadong sandata, ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Kaya, pag babalikan nila yung nakaraan na, yung ginawa ng Diyos sa kanila, lalong lumakas yung loob nila. Sabi nila, teka, yung Diyos pa lang humati ng dagat. At nung panahon na nagre-remind sa kanila yung na laging nagkasama nila yung Diyos sa mga laban nila. So, yung salitang huwag matakot, huwag kayong matakot, ito yung ito lang dapat yung laging isipin na because of the presence of God, sasamahan niya kayo. Makikipaglaban siya para sa inyo. Lalabanan niya ang inyong mga kaaway. So, siya yung makikipaglaban sa inyo. At pagtatagumpayin niya kayo. Katulad lang yan ng pagka may problema tayo, pag hindi na natin kaya. At may mga problema na pag hindi natin kaya, i-surrender natin sa Panginoon. At siya ang bahala. Gumabay sa'yo at i-surrender mo kung ano man yung mga alalahanin mo. At siyang bahala sa inyo. So, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Katulad ng bayan ng Israel na kailangan manampalataya lang, magtiwala lang sa Diyos. Kasi mamuhay tayo ng mga kabanalan. Dahil we are conscious from the presence of God
dapat maramdaman mo na kasama mo lagi ang Diyos sa lahat ng oras, na kailangan tama ang puso nyo, na kailangan galingan nyo dahil tinitingnan tayo ng Diyos kung paano tayo mamuhay. Kung ano yung mga ginagawa natin. Dapat pinapractice natin yung presensya ng Diyos dahil tinitingnan niya tayo palagi. At sasamahan niya tayo kapag alam niya sa Kanya tayo. So, kailangan pag-aralan natin yung the presence of God sa buhay natin. At mamuhay tayo na may kabanalan. We can trust God for victory. Magtiwala tayo sa Diyos at yun ang makakapagtagumpay sa atin. Katulad ng bayan ng Israel, kahit marami yung kalaban nila, dahil naglilingkod sila sa Panginoon, sinamaan sila ng Diyos. Katulad din po yan sa buhay natin, na kapag alam niya na nagtitiwala ka sa Kanya, sasamahan ka, ano man ang oras na kailanganin mo siya. So, sana po may manatutunan kayo sa ating verse ngayong gabi. Salamat at God bless everyone.